Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Good Manners and Right Conduct, Grade 2, Quarter 1, Week 5, Day 1. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng mga mabuting dulot ng pansariling panalangin. Nakakikilala na ang pansariling panalangin ay paraan ng paghihipag-ugnayan upang maipahayag ang pagkilala, pasasalamat at pagmamahal sa Diyos na naipakikita ang pagiging nagdasalin. At nakakikilala ng kahalagahan ng pansariling panalangin. Mga bata, masaya man o malungkot ng isang tao, ang pinakamainam na gawin ay ang manalangin. Ngayong araw ay aalamin natin, una ay kung ano-ano ang mabuting idinudulot sa atin kung tayo ay may pansariling panalangin. Pangalawa ay alamin din natin kung bakit ba kailangan natin ang pansariling panalangin. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Pag-iisip o mental ay proseso ng paggamit sa pag-unawa, pagbuo ng mga ideya at mga katulad na gawaing kaugnay ng utak. Damdamin o emosyon. Ito ay ang nararamdamang saloobin gaya ng tuwa, lungkot, galit at iba pa. Pangangatawan o physical. Ito ay kaayusan at kalagayan ng katawan na nahihinggil sa lakas, kalusugan at iba pa. Pakikipagkapwa-tao o social. Pagkikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Ating talakayin ang pansariling panalangin. Suriin ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng jud at magbahaginan ang dalawang bata. Pagkatapos ay tumawag ng isang mag-aaral na mag-uulat tungkol sa kanilang napag-usapan na kasagutan sa tanong na inilahad. Narito ang mga sumusunod na tanong. Gamit ang graphic organizer na hugis bulaklak, isulat ang inyong pangalan sa gitnang bahagi ng bulaklak at sagutin ang tanong. Ano-ano ang mabubuting bagay ang idinudulot sa iyo ng pananalangin? Basahin natin ang halimbawa ng panalangin sa ibaba at sagutin ang tanong. Pansariling panalangin. Aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at sinasamba dahil sa iyong mga gawa. Maawaing Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat po dahil ako ay iyong iniingatan. Patuloy mo po akong bigyan ng lakas at katalinuhan sa lahat ng aking ginagawa. Amen. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Kompletuhin ang pangungusap. Ipakita ang thumbs up kung ang pangungusap ay tama. Thumbs down naman kung hindi wasto. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Isulat ang iyong sagot sa mga kahon na may bilang. Narito naman ang suhesyong rubric sa pagbibigay ng marka ng guro. Day 2. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakikilala ng mga mabuting dulot ng pansariling panalangin. Naiuugnay na ang pansariling panalangin ay paraan ng pagkikipag-ugnayan upang maipahayag ang pagkilala, pasasalamat at pagmamahal sa Diyos na naipakikita ang pagiging madasalin at nakakikilala ng kahalagahan ng pansariling panalangin. Sabay-sabay nating basahin ang panalangin sa ibaba. Pansariling panalangin. Aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at sinasamba dahil sa iyong mga gawa. Maawaing Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat po dahil ako ay iyong iniingatan. Patuloy mo po akong bigyan ng lakas at katalinuhan sa lahat ng aking ginagawa. Amen. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ngayong araw ay aalamin pa natin ang mga mabuting bagay na dulot o resulta ng palagiang paglapit sa Diyos o ala o dakilang lumikha sa pamamagitan ng panalangin. Dapat din nating maunawaan na ang pansariling panalangin ay paraan ng ating pagkikipag-ugnayan upang maipahayag natin ang ating pagkilala, pasasalamat at pagmamahal sa ating Diyos. Basahin mabuti ang bawat parirala na nasa kahon. Isipin kung ang nasa loob ng kahon ay naglalarawan ng mabuting dulot sa isang tao dahil sa pagiging madasalin. Ang isang tao na laging inuuna at binibigyang pansin ang pagdarasal sa araw-araw ay kakikitaan ng mga mabubuting gawi at asal kagaya ng sumusunod. May lakas ng loob at pag-asa na malagpasan ang problema sa buhay. Maayos ang pakikitungo sa kapwa. Inspirado at ganado sa buhay.
Malakas ang pananampalataya sa Diyos, panatag at payapa ang kalooban, mapagpatawad sa kapwa at mabuting tao. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga mabubuting na idudulot sa atin ng pagiging madasalin. Pansariling panalangin. Ngayon, unawain natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Lakas ng loob. Ito ay ang hindi pagsuko sa pagsubok ng buhay. Pag-asa ay ang paniniwala sa inaasahang bagay o pangyayari. Inspirado. Ito ay isang tao na may damdaming masigla at ganado. Panatag. Ito ay damdamin ng walang pag-aalala. Mabuting tao. Ito ay mabait at pinipiling gumawa ng bagay na tama. Ikaw ba ay isang batang madalas manalangin? Kung ganon, ay alin sa mga nabanggit ang katangian na meron ka? Alin sa mga nabanggit sa itaas ang meron ka? Magbigay ng isang sitwasyon na nagpapakita ng pinili mong katangian. Ano-ano ang ugali ng isang taong madalas manalangin? Piliin ang sitwasyon na nagpapakita ng mabuting dulot ng palagiang pananalangin. Isulat ang pangungusap ng inyong sagot. Isulat kung tama o mali ang sitwasyon. Ilagay ang sagot sa hiwalay na sagutang papel. Day 3. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakabubuo ng sariling panalangin para sa ikabubuti ng sarili at kapwa. Na ipaliliwanag na ang pansariling panalangin ay paraan ng paghihipag-ugnayan upang maipahayag ang pagkilala, pasasalamat at pagmamahal sa Diyos na naipakikita ang pagiging madasalin at nakakikilala ng kahalagahan ng pansariling panalangin. Ngayon mga bata, kompletuhin ang pangungusap. Nasubukan na ba ninyo na ipagdasal ang inyong mga magulang o tagapangalaga o mga kapatid, ang ating bansa, ang mga namumuno sa ating bansa? Ngayong araw ay inaasahan na kayo ay makagagawa ng inyong sariling panalangin para sa ikabubuti ng inyong kapwa at syempre ng inyong sarili. Ang pagdadasal para sa iba ay pagpapadama na tayo ay nagpapahalaga sa kanila. Bilang pagmamahal sa Diyos, ala, dakilang lumikha, maipakikita mo ang iyong pagiging madasalin. Pumili sa sumusunod na nais mong ipanalangin. Ating talakayin ang pansariling panalangin. Naisip mo na ba kung sino ang iyong mga ipapanalangin? Ano ang panalangin mo para sa kanila? Narito ang rubric sa pagbibigay ng marka ng guro. Sino sa inyo ang gustong ibahagi ang kanilang panalangin para sa mga taong napili ninyo?
Maghanap ng kapareha at sikaping maipanalangin ninyo ang bawat isa. Maghanda sa pagbabahagi ng inyong sagot sa harap ng klase. Mga bata, bakit kailangan nating manalangin? Narito ang mga dahilan kung bakit tayo nananalangin. Una, gusto ng Diyos na makipag-usap tayo lagi sa Kanya. Pangalawa, ang pananalangin ay paraan natin para mapalapit sa Diyos. Pangatlo, ang pananalangin ay paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa ating Diyos. Iguhit ang masayang muka kung ang sitwasyon ay tama at malungkot na muka naman kung ang sitwasyon ay mali. Magbigay ng 3 bagay na gusto mong ipanalangin. Isulat sa kahon ang iyong sagot. Day 4. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipagkikita ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling panalangin. Napatutunayan na ang pansariling panalangin ay paraan ng pakikipag-ugnayan upang maipahayag ang pagkilala, pasasalamat at pagmamahal sa Diyos, at nakakikilala ng kahalagahan ng pansariling panalangin. Ang Diyos ang ating tagapanguna o leader. Ibig ng Diyos na sundan natin ang Kanyang kalooban dahil ito ay nakalulugod sa Kanya. Ang pananalangin ay isang gawain na nakalulugod sa Diyos, kaya marapat lang na huwag nating kalimutan ito. Mga bata, kaya niyo na ba ang manguna sa pananalangin? Ngayong araw ay ipakikita ninyo ang inyong pagiging madasalin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong sariling panalangin. Ano ang panalangin mo para sa mga nabanggit? Isulat ang iyong panalangin sa sagutang papel. Pansariling panalangin. Gamit ang last na ibinigay ng guro sa mga bata, ang bawat bata ay inaasahan na magbabasa ng kanyang panalangin sa harapan ng klase. Pumili ng isa sa sumusunod at sumulat ng panalangin para sa kanya gamit ang sagutang papel. Pagkatapos ay ibahagi ito sa klase. Kung ikaw ay mananalangin ng pasasalamat sa Diyos, ano ang ipagpapasalamat mo para sa mga nabanggit na sitwasyon? Isulat ang sagot sapat lang. Kompletuhin ang pangungusap. Basahin mabuti ang mga tanong. Isulat ang tamang letrang sagot sa sagutang papel.
Hanapin ang 15 salita na may kaugnayan sa pansariling panalangin. Isulat ang sagot sa hiwalay na sagutang papel. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!